Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Nur Hidayat T. Makatanong mula sa Phil 101, ang taga-salaysay ngayon. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang Pesta ng Pintados. Ang Pesta ng Pintados ay isang makulay at makasaysayang pagdiriwang at kultura sa Tacloban, Leyte, na may pinagmulan mula sa kultura at tradisyon ng mga katutubo ng Visayas. Noong 1668, dumating ang mga Kastila sa Visayas at nakita ang mga katutubo na may mga tato sa kanilang mga katawan na tinatawag na pintados. Ang tato para sa mga katutubo noon ay simbolo ng tapang, ganda at estado ng buhay. Ang proseso ng pagtatato ay masakit at maaaring magdulot ng impeksyon, kaya tanging matatapang lamang ang nagtataglay nito. Ang mga tato rin ay nag-uugnay sa paggalang sa kanilang mga Diyos at Espiritu. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Leyte ang pagtatato. Ang Pesta ng Pintados, kasadyaan, nagsimula ang pesta noong 1986 pa. Itinatag ng Pintados Foundation Inc. ang pesta bilang parangal ng Señor Santo Niño. Ang unang pagdiriwang ay ginanap noong Hunyo 29, 1987. Pagdiriwang ay tinatawag ding Festival of Festival. Ito ay isang buwang pagdiriwang na nagtatampok ng ritual dance, presentation at grand parade. Ang mga kalahok ay bihis sa makukulay at kasautan na nagpapakita ng sining ng pagtatalo. Ang kanilang kultura at relihiyon, ang pesta ay nagpagdiriwang tuwing Hunyo 29 bilang bahagi ng pasasalamat kay Señor Santo Niño. Nagpapakita ito ng pagsama-sama ng relihiyon at kultura sa Leyte. Kahulugan ng kasadyaan. Ang salitang kasadyaan mula sa Visayas at nangangahulugang kasiyahan. Sa piyesta, pagtitipon ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Leyte at Samar upang magdiwang ng kanilang kultura. Sa pamamagitan ng sayaw, drama at musika, ang mga parada at presentasyon ay isang sentro ng kasayahan na nagpapakilala sa makulay na kultura ng Leyte. Kahalagahan ng pesta, pagpapanatili ng kultura. Ang pesta ay isang paraan upang maipagmalaki at mapanatili ang tradisyon ng mga Leytano. Ang sining ng pagtatato ay dating may stigma mula sa pananaw ng mga Kastila, ay muling pinagmalaki bilang bahagi ng identidad ng rehiyon. Pagpapakita ng pagkakaisa, ang Pesta ng Pintados, kasadyaan ay nagiging simbolo at pagkakaisa hindi lamang sa Leyte kundi ang buong Visayas, habang ipinagdiriwang ang kasaysayan ng kultura at pananampalataya. Sa kabuuan, ang Pesta ng Pintados ay hindi lamang pagdiriwang, kundi isang makasanayang replikasyon ng tapang pananampalataya at pagkakilanlan ng mga taga-Leyte at ng mga Bisaya. Dumako naman tayo ngayon sa ilang tribo sa Visayas. Ang tribong Sulod ay matatagpuan sa bulubunduki ng Tapas, kapis sa isla ng Panay. Sila ay nagmula sa tribong Mundo, isang grupong etniko na naninirahan sa mga bundok ng Panay. Matapos lumipat mula sa mainland Asia, ang pangalan nilang Sulod, nangangahulugang closet or room, ay nagpapakita ng kanilang pagiging isang hiwalay at kakaibang pangkat sa relihiyon. Mga paniniwala at tradisyon, ang tribo ay kilala sa kanilang tradisyonal na sistema ng pamumuhay at ritual. Isa sa kanilang mahalagang tradisyon ay ang binuko, kung saan ang kababatang
babae ay tinatago sa loob ng bahay upang mapanatili ang kanilang dalisay na pagkatao. Hindi sila pinapayagang makita ng araw o lumabas hanggang sa araw ng kanilang kasal. Ang mga babaeng binukod ang tagapagsalaysay ng mga epikong awitin tulad ng kanilang hinilawod. Ang kanilang ritual ay tumatagal ng hanggang 3 araw kung saan isinasalaysay ang mahabang kwento ng kanilang epiko. Sa pamamagitan ng panahon ng pagtatanim, ang mga seremonya ay ginaganap upang magdasal para sa masaganang ani. Ritual para sa yumao kapag may namamatay na miyembro ng tribo, lalo na ang isang pinuno. Sinusunod nila ang isang detalyadong proseso ng paglilibing. Gumagawa sila ng kubo gamit ang kahoy at kugon, kung saan iginagalak ang yumao. Pagkalipas ng 2 o 3 buwan, nililinis ang mga buto at inihahanda para sa panghuling libing. Ang tribong sulod ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Nagpapakita ng kahalagahan ng mga tradisyon, oral na kasaysayan, at ritual na minana mula sa kanilang mga ninuno. Mahalaga ang kanilang pag-aaral upang mapanatili at maunawaan ang yaman ng kultura ng mga katutubong Pilipino. Ngayon ay dumako naman tayo sa tribong Tagbanua. Ang tribong Tagbanua ay matatagpuan sa Palawan na dating bahagi ng Region 4 Luzon, ngunit inilipat sa Region 6 Visayas noong 2005. Sila ay kabilang sa mga pinakaunang naninirahan sa isla ng Palawan, na pinatunayan ng mga arkeolohikal na natuklasan sa kuweba ng Tabon. Ang populasyon nila ay umabot ng 129,691 noong 1987, ngunit bumaba ito ng 10,000 na lamang sa kasalukuyan. Mayroon itong 2 pangkat ng Tagbanua. Hinati ang mga Tagbanua batay sa kanilang lokasyon. Ang una, Central Tagbanua. Matatagpuan sila sa silangan at kanluran ng bahagi ng baybayin ng Palawan. Pangalawa, ang Calamian Tagbanua. Naninirahan sa arkipelago ng Calamian lalo na sa Coron at El Nido. Kultura at tradisyon, gumagawa ang mga Tagbanua ng iba't ibang sining tulad ng earplugs, kwintas, pulseras at basket na may magaganda at natatanging desisyon. Isa rin sa mga mahalagang tradisyon nila ang pagkikilahok sa hayop sa kahoy na ginagamit para sa ritual. Mahilig din sila sa musika at gumagamit ng mga instrumentong tulad ng aroden, babarak, tipanong, tibuldo, kudlong, gimbal at babandel. Mayroon din silang iba't ibang ritual na sinasabayan ng sayaw kabilang ang abalardo na tradisyon na sayaw para sa mga lalaki. Adarde is isinasayaw tuwing pagdiwata. Bugas-bugasan, sayaw na dinadaluhan ng lahat ng ritual na pagdiwata. Kalindapan para sa mga babaeng babaylan. Runsay is healing dance na ginagawa ng tabi sa tabi ng dagat. May mga struktura ang kanilang lipunan. May 3 antas ang lipunan ng mga Tagbanua. Una-una, ang upper class, pinamumunuan ng mga leader. Pangalawa, middle class, ang mga ordinaryong mamamayan. Pangatlo ay ang lower class, mga taong may utang na hindi mabayaran. Sa kanilang mga sistema ng pag-aasawa, madalas ay inaayos ng mga magulang ang kasal. Bagamat pinapayagan ang mga poligamya, ito'y bihira lamang. Mahigpit din nilang pinagbabawal ang diborsyon, mitolohiya at paniniwala. May sariling mitolohiya ang mga Tagbanua. Naniniwala sila sa mga Diyos at Diyosa tulad nina Magindusa, pinakamataas na Diyos na tagapamagitan ng mga tao at espiritu. Pulo, Diyos ng karagatan at kalusugan,
si Dumunok, Diyos ng masaganang ani, Tablakod, Diyos ng ilalim ng mundo. Ang tribong Tagbanua ay nagpapakita ng yaman ng kultura Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang sining, musika, ritual at paniniwala. Ang pag-aaral ng kanilang sa kanila ay mahalaga upang mapanatili, maipaisa ang kaalaman ukol sa mga katutubong grupo ng Pilipinas. So, dyan na lamang po ang ating talakayin para sa araw na to. Salamat.